Ayan guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan. Hi Juliet! Nagkakagulo po kami. Dahil uuwi na sila Rosan. Sasabay sila kay Jing. Tapos si Papa Bits at Christian magkukumboy. Magkukunggol. Marami pa naman pero mahal ang singil. Maraming namana si Rosan, maraming namana. Bye-bye na yang. Yang. Bye! Bye-bye na yang. Bye-bye! Na po kami. Aalis na po sila. Bye-bye. Bye-bye, Piyang. Piyang. Ano? Ay, ito mapuan. Oh, kapit. Ha? Oh, nakalive ito. Sus, itlog. Ayuwig kuwan. Ayuwig bitay mo kuwan ito. Adi man may garter dida. Garter haluyo. Ang sa kita lugod. Yan, dala-dala ni Paul yung ano, yung bato na kinuha niya sa dagat at saka yung mga maliliit na shell. Mga buhay pa. Oh. So yan. Bye-bye. Hinay ka mo. Si Chrislyn. Sano? Bye-bye. Nakaalis na po sila at ayan, medyo tahimik, medyo lang, pero hindi naman po tahimik na as in tahimik. Sabay-sabay po silang umalis. Si Jing, Rosan, Paul at Iskidi. At sa ngayon naman po is magliligpit na po tayo. Magliligpit na po tayo dahil nakaalis na po sila. Pinapagbaon ko po si Rosan ng nilagang itlog at saka kanin, saka yung ulam namin na ham dahil hindi po kumain si Rosan dahil natatakot nga siya na baka sumuka, pero hindi yun susuka dahil pinabilhan ko kay Papa Bits ng bunamin bago sila umalis dito. Pinainom ko muna.
Chrislyn gustong sumama. Ang akala niya siguro na makakabalik siya agad bukas. Kasi sabi niya, babalik na lang daw siya bukas. Nagbibihis na po siya. Ayan, nagpapaano-ano siya dahil umiyak si Chrislyn. Dahil wala na daw kuno si Piyang. Sa bakasyon na lang siya, sabi ko sa bakasyon na lang po siya uwi ng Tacloban pag wala ng klase. Pag wala ito mga lobo. At si Sia, walang kamalay-malay na umalis na po sila Piyang dahil nakatulog na po siya. Maga pa po siyang nakatulog. Tapos ngayon, kasi kasama yung papa niya, ang inaano namin pag magising na wala yung papa niya, umiyak. Sumapa sa sa paghatid kila Rosan sa dry dock. San? Pero nga tinatuan. Computer. Ha? Ligpit na po tayo dito sa kwarto ni Jing. Back to barracks na po si Papa Bits. Hindi na po sa kusina hihiga sa folding bed. Ayan. Ligpit na po tayo ng mga gamit-gamit na nasilabas. Kasi yung mga sinuot ni Rosan dito, yung mga damit ko na pangbahay. Ngayon, umalis sila. Wala tayong labahan dahil yun, isang araw pag naglalaba po ako, nakadalawa po ako maglaba. Umaga at saka sa hapon. Kaya wala tayong masyadong labahan na natira. Pag talagang may bisita tayo, ganyan ang resulta. Maraming tigpitin. At saka si Jing naman, yung mga sinuot niya na mga labahan, dinala na lang niya po. Kasi gagamitin niya po doon sa sa kompostila. So ngayon, si Papa Bits na ang matutulog dito sa kwarto. At bukas sa Huwebes, yung papa naman nila Chrislyn yung aalis. So balik normal na naman po tayo. Gigising tayo ng maaga, lalo na bukas dahil umpisa na po yung klase. Nagchat na po yung mga teacher nila na klase na talaga bukas. Pero parang hindi pa yun regular yung klase, pero papapasukin pa rin natin si Chrislyn. Yung nagsisilbing ilaw sa kwarto. Isang bumbilya. Ano na po yung oras? Dapat makaabot sila doon mga makakaabot pa alas 8 alas 8:12 lang pa naman yung yung oras. Pinasama ko si Christian kay Papa Bits kasi pagbalik ni Papa Bits walang kasama. Maano yung pag-drive na nag-iisa ka lang. Para nga antukin pag isa ka lang na nagbibiyahe. Kailangan may kasama ka. Hindi naman po pwedeng ako ang sumama doon paghatid sa kanila dahil yung mga ligpitin dito. Yan yung mga nilaban ko kanina.
yung mga binasa sa sa pagligo, nilabhan ko kaagad. At yung mga meron na iwan naman po sila Rosan dito na nila gamit. Pinapaano na lang po dito, ligpit dahil kung sa susunod na nila pagpasyal dito meron po silang susuotin pa rin. Kasi sabi ko kay Rosan, hindi na siya magdala ng ng mga damit. Pati si Piang, hindi ko pinadala si si Rosan. Pero may isang malita silang dalang mga damit, yung mga inano namin doon sa Compostela kay Jing, yung mga hindi niya na gagamit na mga t-shirt, short, at saka pantalon. Yun, isang malita po yung bit-bit nila. Yung malita ko na binigay ni Mama Walin na itim, yung dala namin ni Sia Crislin pag bakasyon namin doon. Noong meron po kaming bisita na galing saan ba yun? Sa pag-uwi naming tatlo nila Crislin at Sia, Hawaii, galing Hawaii, yung malitang itim. Yung pinadala ko lang muna kay kay Rosan. Sabi ko itago mo lang doon ng mabuti. Yan, tingnan nyo si si Crislin. Iyak pa rin siya ng iyak. Gusto talagang sumama. Iwan ko sa kanya. Pero baka pala rin po tayo magkaroon po ng basta maswerten magkaroon tayo ng chance na makauwi sa Tacloban, baka sa susunod na pag bagong taon 2025, baka doon po kami. Kasi yun ni Ate Sixi. Pero parang mahuhuli yata yung, kasi yung uwi ni Ate Sixi, mga March pa siguro. Ewan ko lang. Nagising na po si Sia yan. Naghahanap na po siya kay Piang. Sabi ko umuwi na, at saka yung papa niya, sabi ko naghatid kasama ni Papa Bits. Kagigising lang po niya. Mula nang kanina po dumating kami mula sa pagligo doon sa Dawo, sa Emilda Paradise. Kainan na lang po natin yung katahimikan ng ng salad. Medyo nakaupo-upo na po tayo ng maluwag dahil palagi lang po tayong busy. At saka guys, iba talaga yung umaalis na dito lang, hindi ba malayo na lugar, kasi iba po yung feelings natin, parang wala lang kaysa sa pag umuwi si Mama Walin dahil yung mga bata at yung papa iyak ng iyak pag umaalis, pati tayo na napapaiyak din. Iwan ko kung ano naman po yung resulta pag umalis na yung papa nila Sia, kung ano na po naman yung ni Sia magiging reaksyon. Pero parang naman po si Sia na nakikiusapan, parang inaano lang po natin, inuusapan na ganun, na alis dahil magtatrabaho, dahil kung dito lang po sila dikit ng dikit, wala po silang
Makiano na pa naman sila, makigatas, yung mga snack, mahilig manghingi. Kung dito lang yung papa nila, dikit ng dikit, hindi magtatrabaho, walang mapapala. Nga sila, nga. Ako guys. Siya ngayon, umiyak po siya pag alis ni Piyang. Kasi gusto niyang sumama. Pag uwi namin galing sa kalsada, diretso siya sa CR. Hoy! Nagilamos po siya, tapos pumasok sa kwarto. Paglabas niya, namumulan na po yung niya, yung mata. Kasi sila talaga tatlo yung nagkalaro na nandun po sa Tacloban. Silang tatlo. Si Isra naman at saka si Ate Patpat kasi medyo malaki naman para hindi sila nagkakaintindihan sa mga laro nila. Silang tatlo lang talaga, si Skiddy, si Chrislyn at saka si Piyang. Sila po yung magkasundo-sundo sa mga laro nila. Makakaabot doon sila ngayon, kung saan siguro mga pasadoras 9. Tamang-tama lang yun. Naku, tingnan niyo kung sino nandyan. Maingay yung aso. Oh, kumakain na si Sia. Nagpaluto po siya ng itlog. Ayaw po niya ng ham na ulam. Yan. Ayaw po niya ng ham. Inubos po kasi ni Sansan lutuin yung ham. Isang bilog. Dapat lang, kalahati. Paluto lang po siya ng itlog. Kasi hindi pa po siya kumain. Naghihintay pa siya kay papa niya. Sabi ko, matagal pa yun. Bakit matagal? Malayo yung dry dock. Doon sila Ate Piyang ihahatid sa dry dock. Sasakay ng barko. At hindi po sila nakasakay na pabalik ng bus na diretso po Tacloban. Dahil hindi pa sila sigurado kung anong araw sila uuwi. Kasi ang po ni Rosan, bukas pa sana. Kung bukas po sila uuwi, magpupunta sila, alis po sila dito din alas 9 ng umaga, papunta sa Pulang Bato. Sasakay ng bus, bababa sa Bugo Terminal, tapos sasakay ng sidecar papuntang Pulang Bato, doon sa paradahan na sa pier na ng Palumpon or Bilyaba, kasi dalawa po yun. Papalumpon yung nasasakay yung bus na barko. Yung para Bilyaba po yung ferryboat lang na palaging sinasakyan ni Pix Vlog pag nagpupunta dito sa Cebu. Yun sana yung sasakyan, pero magkakaano po sila, hindi kakayanin kasi baba sakay baba. Mabuti yung series na sinakyan nila papunta dito, tulad ng sinakyan namin ni Sia nang umuwi kami sa Tacloban, yung series, dahil diretso pag sumakay ka dito sa bus Palumpon diretso na po Tacloban. Pwede na hindi bumaba doon sa terminal ng Abukay, pwede na bumaba sa sa Coca-Cola lang, papunta na po sa San Jose. Sasakay na lang ng jeep San Jose or Manlurip, papunta na sa amin. Kaso lang magkaiba yung yung schedule. Yung bus pang-araw or pang-umaga. Ngayon, sa dry dock sila, bukas ng umaga pa sila dadating doon sa Tacloban.
siguro mga 7 or 8. Basta hinahabol yung oras. Tinatawagan na kasi yung yung panay na po tawag yung amo ng papa ni Skidi kung papasok na. Kanina akala ng amo ni Paul na nandun na po sila sa Tacloban, nakauwi na sila kahapon. Wala pa naman klaro yung biyahe kahapon, ngayon lang kasi parang pizza uno, parang nagpahinga pa yung mga driver. Walang biyahe. Dapat sana bukas pa to sila uuwi. Kasi yung klase ni Piyang sa 8 pa naman. Ang hinahabol lang po yung yung trabaho ng papa niya. Baka pag uwi wala ng trabaho, sayang naman. Parang nawiwili pa si Skidi dito sa laro-laro nila. Ayun, yung na lang, kung mahuli sila Rosan umuwi, sino naman maghahatid po sa kanila doon? Wala namang papauwi sa Tacloban. Sila Timang bukas naman yung uwi nila. Ewan ko kung bukas na, kasi wala na naman po yung niya. Tita, umuwi na ng Korea. Kaninang madaling araw. So yun, parang ayaw umuwi, na gusto umuwi. Maiksi lang po yung bakasyon nila, maiksi. At hindi naman po yun inaasahan na makapunta sila dito. Parang hindi pa sigurado, yung hinihintay lang ni Rosan kung gustong pumunta dito sa Cebu ni Paul. Kasi si Paul talaga si Paul talaga parang busy sa trabaho niya. Sabi niya na gusto namin po munang magpunta dyan sa Cebu, sabi ni Rosan, dahil para naman po makapagpahinga si Paul, dahil yung gabi ginagawa ng araw din ni Paul, kasi nagdi-deliver pa, tas parang si Paul yung inaasahan ng opisina nila sa pagdi-deliver. Kulang na sa tulog, tapos hindi na nakakauwi sa bahay kasi doon na sa warehouse namamalagi dahil maraming yung bago sila pumunta dito, hinintay pa ni Rosan, dahil pa daw kuno ng mga i-deliver niya. Kasi dito nga naanuhan ko din, dahil kada umaga may tumatawag sa cellphone niya yung mga customer, yung parcel, kung anong oras ihahatid. Kasi dahil yung trabaho ni Paul sa GNT, parang siya po yung pinagkakatitiwalaan ng mga customer niya, na halimbawa pwedeng i-pick up. Basta ganun, parang si Paul po yung ay naasahan. Hindi po pwedeng si Paul mawala doon dahil siya po nakakalam. Pag meron naman po siyang dinideliver, kahit nandito po si Paul, parang nandun pa rin sa nila, sa opisina, dahil may tumatawag na customer niya kung anong oras ay di-deliver, ganun. Meron pong tinatawagan si Paul na niya, na kasama, na i-pick up ito, tapos i-deliver mo doon. Yun, parang parang nagtatrabaho din si Paul, na kahit nandito po siya, maingay yung yung cellphone niya. Tapos kaninang umaga, tumawag yung amo niya. Hindi pa niya sinagot sa unang tawag, dahil akala niya na yung customer lang. Pagtingin niya na tumigil na po yung tunog ng cellphone niya, pagtigil ng ng tawag, tiningnan niya, sabi niya, amo ko pala. Tapos tumawag uli, tas ayun, tinatanong kong papasok na, kasi akala ng amo ni Paul na nandun na sila sa Tacloban, nakauwi na po sila kahapon. Ngayon lang pa naman sila umuwi. Dapat sana kaninang umaga, kaso nga yun, naglaba muna ako dahil yung mga damit nila hindi naman po
Hindi naman po ako nakapaglaba kahapon dahil yung tubig, inaano ko po, ini-estimate dahil nakaano lang po kami kila madam. Pinapadami ko muna yung yung mga labahin ko bago po tayo maglaba. Kasi matatapon pa yung kanin mo. Kasi malayo ka sa sa misa. Kakanin ka pa? Ayaw na. Kasi yung tubig namin limitado. Tas marami kami ngayon, mas kami po yung yung maraming gamit sa tubig. Kaya sabi ko ako lang po yung hawak ng ng trono. Kasi mas nakakatantiya po ako sa paggamit ng tubig kaysa sa kanila. Alam kong magtipid. Kaya masasabi natin na lahat po ng dito, kahit sa paghuhugas, sinasabi ko ako na lang. Minsan si Rosan yung naghuhugas. Kahit sa paghuhugas, sinasabi ko mamaya na yan, patambakin lang muna. Huwag yung kada kain hugas kasi yung tubig mauubos. Kasi yung namin, nakita nyo naman yung drum namin, maliit lang. Siguro, kung kami lang naman po yung gumagamit, tansyado ko, isang araw lang po kami magpapuno ng tubig ng drum. Isang araw na po yun namin nagamit. Tapos sa gabi magpapaagas, pupunuin para sa isang araw namin na po yan nagamit. Kaso ngayon medyo dumami po kami sa isang araw po. Parang nakakaapat po kami magpapaagas, demotor yan. Parang 4 na bisis. Parang nakakahiya naman po kila madam. Pero yun nga, sabi ko kay madam, sabihan lang niya po ako kung mag-bill, sabihan lang po niya ako. Sa wakas, nandito na po sila Papa Beach, dumating na. At saka sila Rosan nakasakay na po sa barko, pero alas 12 pa po yung larga. Tapos nanonood pa ako ng live ni Jing. Akala kong sino po yung nadisgrasya. Yan, nandito na po sila Papa Beach. Tapos na ito kumaon. Ano ba yung disgrasya magod? Jing at Juan. Okay, nauna yan. Ano man may live. Nauna yan. Ayan, nagplaplansya na yung Jing nyo. Nandun na sa Compostela. Hi guys! Good morning! Ayan. Medyo tahimik po kami. Dahil nakauwi na po sila Rosan. At ayan, kagigising lang po namin. Yung oras is, ano oras na? Alas 9. At saka hindi ko muna pinapasok si Chrislyn dahil medyo napagod pa mula kahapon nang maligo kami doon sa bukid. Tas itchinat ko naman yung teacher na bukas ko na papasukin si Chrislyn. At saka si Sia, yung klase naman is January 8 pa. At sila Rosan naman nakarating na po sa bahay ng mahusay. Tulog daw lang po sila ng tulog sa biyahe dahil binilhan po namin yun ng buo namin silang dalawa. Kasi pareho sila sumusuka sa biyahe. Kagabi, hinatid naman po sila ni Papa Beach, Christian at Jing. Nakasakay po sila sa barko alas 8, tas bumiyahe alas 12. At ngayong umaga, pagtingin ko sa cellphone, may chat na si Rosan na nandun na sila sa Robinson Terminal ng Marasbaras mga alas 6:30. Maga pa po silang nakadating doon sa Tacloban. Din yung office pala ni Paul sa likod lang po ng Robinson. Nagpunta muna doon si Paul. Sinegregate po niya yung i-deliver niya ngayong araw bago po sila umuwi doon sa bahay. Tapos nang dumating po sila sa bahay,
Nag-send pa si Rosan na masaya sila doon sa terminal ng Marasbaras. Medyo naka-smile silang dalawa ni Piang. Pagdating nila sa bahay, nag-chat si Rosan na nandito daw si Piang, umiiyak. Sabi ko, bakit? Sabi ni Rosan, siguro na ano Tagalog ito, namimingaw? Yung namimingaw daw siguro. Kasi mas matahimik doon sa bahay dahil pagdating nila tulog pa yung mga bata, si Dindin at Saki. Tapos siguro nakapasok na sila Patpat. Iwan ko lang, basta siguro nakaramdam si Piang ng katahimikan, kaya ayun, medyo umiyak siya. At nandito yung dalawa, nagising na, bumili po sila ng gatas. Kape. Parehas mo ito. Ay, girit. Kape. Oh. Kape mo. Kape. Ano ito? Biskwit. Biskwit. Wadak nito kagabi. Te, Uray na sila. Asus? Oh, yan, umiyak daw siya kagabi. Dahil wala na kuno si Piang. Ito, kanang ipon din yung ibag nga. Yan, si Sia. Sa January 8 pa yung nila, yung pasok. Mas mabuti. Oh. Excuse me. Sasabihin na naman dyan na matagal na po yung ubo niya. Madax, nagtuok yung Piang Madax. Oo, pagdating doon sa bahay, si Piang umiyak dahil nakaramdam ng tahimak. Guys, good looking. Oh. Parang gwapo si Papa Bits ngayon, bagong gising. Sana all. Kay nagtuok. Hindi ako Nakaligo. nakaramdam ng New Year kasi Lasing. parang walang nagsisin sa akin Walang nagano. Nagsisin. Ano Nang comment ba na oh, Happy New Year. nag-regret. Hindi. Baka iba ang nasa isip nyo. Ito yun. Madax. Kaya muna tayo ng biscuit. Kaya nagtuok yung Piang. Ha? Kaya natultod ang kamot. Namimingaw daw Piang pagabot dito balay. Natatahimikan kasi walang kalaro. Angon iyan sir nga akon. Alakad ko na dagat. Kasi ayaw talaga ni Piang umuwi kagabi kasi dito na daw siya mag-aaral. Iniprituhon ni Otro. Gansan kaprito kay kuwan, malasado. In Indian. Timplang tema. Yan, nakapatong pa yung tuhod ni Papa Bits. At meron pala ako dito tinimpla na kape, ayan, Old Town. Sino bang nakakakilala dito? Bigay po ito kay Jing na nasa gift phone niya kasama doon sa tumbler doon sa Compostela. 4 na piraso to. Puno po siya. Tapos sinahati ko lang na timplahin. Pag paghigop parang matabang. Parang walang tamis. Kaya inubos ko. Ibinuhos ko lahat dito sa cup ko. Ganun pa rin, medyo matabang po siya. Siguro ganyan lang ang yung lasa niya. May tamis naman pero hindi matamis na masyado, pero parang tamang-tama lang pong yung lasa. Old Town daw, Old Town coffee, white coffee. Old Town white coffee po. Yan. Nagbigay nito may-ari ng boarding house doon na inaanuhan ni Jing, nirerentahan. Yung lalaki is Kano po siya, pero magaling na pong magwaray dahil matagal na siguro po siya dito. Matagal na kasi may boarding house.
Puno na, puno na. Oh, si Sia nakagatas nimpla. Yung kay Chrislyn pinapapak lang. Si Sia nakatimpla kuno pero agoy, iwan ko kung inumin yan. Pandisal ni mo yaw ikadakuan. Aw, tinapay, yaw ipatong halamisa. Matabang yung kapi ko, pero okay na po to. Yung prinitong ham ni Sansan kagabi. Sabi ko, lutuin uli dahil parang malasado yung kaluto ni ni Sansan. Oh, yan. Kanon. Sida pala man ni daw. Ang ano? Sumunod di ko yung marap. Uri adara. Dire ka? Pero papala mo. O palamon o. Dire niya papalamon. Papalamanon. Yan na nakakaliwis. Prito ka, waray butangin ko na ano. Ano? Asin ito. Basta ka naglilibor to sinin. Ali ito. Punggus mo ba? Harang ito. Kulang sa timpla. Kita ka guys. Oh. Yan. Ano mo? Tapos bukas naman, yung papa nila yung aalis. Wala na. Yan, tingnan nyo yung mata ni ni Chrislyn, namumugto dahil sa kaiyak sa pag-uwi ni Piyang. Hanggang ngayon, pati lang namaga. Ikaw nga, nila mo natin. Yung? Mata. Ano ba? Namugto sa kaiyak si Chrislyn. Oh man. Ha? Mas pa. Gabi. Nag-i-interview na si Sia. Ano Sia? Tinatanong niya kung bukas na uwi yung papa niya. Sabi ka ba ulit? O gabi katulad ni ni Piyang, gabi siya uuwi. Gabi siya aalis. Napakainit ng panahon guys. Oh, tingnan nyo. Alas 10 ng umaga. Tirik na po yung araw. At maaliwalas po yung kalangitan. At talagang hindi pa kami inuulan. Kaya tuyot na tuyot po yung ilalim ng lupa namin. Wala po kaming tubig. Walang agas ng puso. Dimotor naman din po yung namin, yung tubig. Lahat po dito ng mga bahay-bahay, nakamotor. Diyan nakamotor, dito nakamotor, dito nakamotor. Yung sa likod namin nakamotor din. Yung bali na gigit na po kami. So ayun, ang resulta, kami po yung walang tubig. Siguro yung tubig na pupunta po sa kanila. Sila po yung nakakahigop. Ending po sa amin, wala nang source ng tubig. Natuyuan na po yung ilalim. Kaya yun nga, ending namin kila Sirigan po kami nakatap. Yan po yung hose. Bumili na lang po kami ng hose dito papunta sa amin na para yung hose nila Madam Rose hindi tanggal ng tanggal kasi ginagamit po yung hose nila doon sa pagwashing ng motor ni Sir Regan at saka pag dilig sa harapan nila para hindi po maging alikabok. Ang hose na yan, tag 45 po yung metros. Bali, 6 na metros. Tag? 25. Biruin nyo po guys, 25 meter.
higit 1,000 1,125 daw, sabi ni Papa Bits. Tapos nakakabit doon para doon sa tangke. Pag napupuno na yung tangke, tinatanggal na naman po namin yung hose at dito naman po kami nagpapaagas, diyan nag-iimbak. Pag naglalaba po ako, pinupuno yung drum, baldi at saka yung batya. At kung walang laman, kung may basiyo po ng mineral water, ayun, yung jug, dinalagyan din namin para saktong-sakto lang sa paglalaba. Hindi na po tayo nakakapag-kusot lang ng araw-araw para hindi matambak yung labahan natin dahil agasto sa tubig. Kaya yun, mga 3 araw po, pag ika-3 araw, yun po yung paglalaba ko. So ngayon wala po tayong labahan dahil naubos na kahapon, umaga hapon naglaba po tayo dahil galing kami doon sa bukid sa pagligo. Pinahubad ko lahat yung mga damit nila. Hindi ko pa naman i-drain yung sinabon ko nung umaga nang maglaba po ako. Yun ginamit ko sa paglaba sa hapon. Kaya wala pong labahan ngayon at nakag-relax po tayo kahit umalis na po yung bisita natin. Sila Rosan nakauwi. Pero may naiwan po silang damit dito si Rosan. Sabi niya, dyan lang itago dahil baka pagbalik nila, yun din pong susuot nila dito. Tsaka wala naman pong dala talaga yung nadamit si Rosan. Lahat po yung sinuot niya dito sa akin. Meron lang po silang dinala yung sinuot nila nung New Year. Ayan, wala ka klase san? Yep. Saan yung klase pa? 8? Utso yung klase nila Sansan. Bakit sila Kreslin ngayon na yung umpisa? Pati si Sia. Sa 8 pa. Si Kreslin lang yung may pasok ngayong araw. Pero parang nakikita ko yung mga bata dito na nag-aaral, hindi pumasok. Kasi medyo mga pagod pa. Lalong-lalo na po kami. 2 araw po naligo. Medyo nakakaramdam ka pa ng pagod sa katawan. Yun si Christine kanina, maaga naman po tayong gumising pero hindi ko na siya ginising dahil alam ko late na po silang natulog kagabi dahil nga yun naghintay pa kami sa pagbalik nila Papa Bits at saka yung papa niya dahil naghatid doon sa sa dry dock kila Rosan, kaya medyo late na at hindi ko na lang po ginising at saka chinat ko naman yung teacher nila na bukas ko na lang papapasukin. Wala namang sinabi na yun sa 8 pa yung yung klase nila, iwan ko. At ito naman yung yung gown ni Kreslin sa pag niya Yuletide. Idiligpit ko, lalagay sa plastic para hindi po magkadumi. Sa susunod, pwede itong parintahan. Ang mahal pa naman itong gown ni Kreslin. Pati yung gown niya na yung mag-UN. Nandito lang yan. Tsaka ito, talagang nahihirapan po akong mag-tiklop. Yan, nagkaroon na po ng itim-itim. Mga yan, mga ipot ng tuko. Lizard. Puting-puti po ito. Sayang naman nakahangir lang dyan. Tsaka talagang talagang hindi ko maibalik yung katupi nung dumating dito sa parcel kasi napakaliit lang, pero ngayon hindi ko matupi. Nahihirapan tayo. Natatakot ako baka mabali, pero parang hindi. Kasi gusto kong ilagay sa plastic. Ayan. talagang mahirap.
San, tagi daw ako sa kuan. Silupin lang ako sa iiba ko lang pagsulod. Yan kasi parang na parang na ano po siya na lulubid parang donut. Uy, agoy. Paano ba to? Adi, dida. Medyo dako. Parang mahirap tupiin. Kanina ko pa ito binubuti-buting-ting na kung paano kasi ayan parang aray tumatalsik pa yan, pero parang hindi bahala na po. Hindi ma-circle. Parang donut dito na naka ano. Yan, itatali na lang po natin para hindi bumuka. Para hindi bumuka guys, itali na lang po natin. Pero parang bumuka pa rin. Ayaw mabitiwan. Diretso na lang po natin isilid sa plastic. Yan. Kasi naalikabukan. Sige, dyan ka. Yan. Tali lang po natin, itali. Para sa susunod na taon, meron natin paparintahan na gown. Gagamit pa to ni Sia. Pag si Sia naman po yung mag-elementary na. So, ayan po guys. Thank you for watching for today's video. Bye-bye. Happy New Year again. And yung bago lang sa channel ko, subscribe na po kayo and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga upload na videos ko. Bye-bye po.